Si Hoy sa loob ng katawan ay namangha habang nanatiling hindi pangkaraniwan na kalmado si Granfell. Nagpatuloy si Marcelo at ilang iba pang mga spellbooks. Kaya ano sa tingin mo? Traveler Lihoy, nasiyahan ka ba? Tahimik si Granfell, nag-iisip sa loob. Satisfied, ha, kinuyam niya ang kanyang mga kamao, tiningnan ang mesa, pagkatapos ay sinabi, Master Mage, ang mga bagay ba na ito ay talagang angkop para sa aking level? Kinuha niya ang Solar Essence, isang kakaibang bagay, level cap 620. Ang kanyang ekspresyon ay malamig. Si Hoy sa loob ay nakaramdam pa rin ng awkward, nagsasalita sa ngalan ni Marcelo. Si Marcelo, na nagulat, ay hindi naintindihan ang kanyang layunin at bumantong hininga. Asahan, humihingi ako ng paumanhin. Minamaliit kita. Si Hoy sa kanyang isip ay sumigaw. Sobra na iyan, matanda. Bigyan mo ako ng bagay na magagamit ko talaga. Nagpatuloy si Marcelo. Nang humiling ka ng isang bagay para magbalik ng magic power, hindi ako umaasa ng sobra. Nagplano akong maghanap ng isang bagay na angkop, ngunit tila alam mo na ito. Ibinigay niya ang Six Kingdoms Wisdom Rod, isang kakaibang bagay, level cap 100, na may kakayahang magbalik ng 10% ng magic power na kinokonsumo kapag nagkakast ng mga spells. Ang dalawa sa kanila ay tiningnan ito ng tahimik. Itinaas ito ni Granfell, at si Hoyle ay nagalak sa loob. Nagbabalik ng 10% ng kinonsumong magic power. Walang mga limitasyon. Kung mayroon akong maliit na bagay na ito, kukunin ko agad. Nagsalita si Granfell kay Marcelo. Panatilihin mo ito para sa sarili mo. Inilagay ni Marcelo ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at yumukod. Mula sa sandaling napansin mo ang discrepancy sa spell ko, alam ko na ikaw ay hindi pangkaraniwan. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na alam mo rin ang pag-iral ng bagay na ito. Muli, si Marcelo ay nakaramdam ng malalim na pasasalamat sa pagkakataon na magtrabaho kasama niya. Ang mukha ni Granfell ay nanatiling walang ekspresyon habang si Hoy ay naging mousy sa tungkol sa bagay na iyon. Mukhang simple, pero ang bagay na ito ay napakalakas. Nagpatuloy si Marcelo, gayunpaman, hindi ako maaaring magpatuloy sa pananaliksik ngayon. Tulad ng itinuro mo na, may isang inconsistency sa process ko, lumitaw ang system. Processing paused. Ang pananaliksik ni Marcela sa fusion ng magic at science ay pansamantalang sinuspinde. Maghintay para sa pagtawag ni Marcela para sa susunod na hakbang. Naintindihan ni Hyle. Oh, kailangan kong maghintay para sa susunod na task. Ikinabot ni Granfell ang bagay sa kanyang kasuotan at sinabi, maghihintay ako hanggang sa maresolba mo ito. Sumagot si Marcela, salamat sa iyong pasensya. Sa loob, namangha siya. Traveler Lihoy, tunay na isang hindi pangkaraniwan na talento. Samantala, ang dalawa sa kanila ay nag-uusap ng tahimik sa isa't isa. Ipinikit ni Granfell ang kanyang mga mata at sinabi, kung magtatrabaho tayo ng magkasama, maaari nating baguhin ang kasalukuyang estado ng mahika. Ang mukha ni Hoy ay lumiwanag sa kagalakan, nagbigay ng isang thumbs up. Free stuff. Bakit hindi kunin? Si Marcelo ang pinakamagaling. Maligayang pagbabalik, minamahal na. Mga manunood, sa Higang Vlog. Si Wigang na naman dito. Salamat sa broadcast ng Hoy's Battle, ang channel ni Higong ay naging isang hotspot, palaging umaabot sa 20,000 na mga manunood bawat stream. At gayunpaman, lahat ng nanunood ay nagtatanong lang ng isang tanong. Nasaan si Hoy? Ang gwapo kong Hoy, nasaan siya? Maraming manunood ang tumatawid sa teleportation gate. Malamang na darating si Hoy sa lalong madaling panahon. Nakita ang kawalan ng pasensya ng mga manunood, sinabi ni Wigang sa kanila. Ang pangunahing karakter ay karaniwang lumilitaw sa huling minuto, kaya wag kayong masyadong masabik. Maghihintay ako rito hanggang sa lumitaw si Hoy. Bigla, may dumating na nakasuot ng mask at may ponytail, kinokontrol ang stream ni Haigang. Kinilala siya ng ilang manunood. Iyan si Kinver, isang sumisikat na superstar. Ang iba ay hindi nalugod at sinumpa siya ng direkta. Basura na Kinver, paano ka naglakas loob na magpakita sa silid ni Hoy? Umalis ka. Binasa ni Caver ang mga komento at naging halata na galit. Ang bastard na iyon na si Lihoy ay patuloy na gumagawa ng mga skandal sa lahat ng dako at hindi napapagod dito.
Matapos maging totoo ang Arcana, ang mga superstars na tulad niya ay lumitaw bilang mga bagong phenomena. Gagawin nila ang anumang bagay para makamit ang kanilang mga layunin. At si Kinver ay partikular na walang awa. May mga bulong-bulungan na sanhi siya ng pagkawala ng maraming players, bagaman walang konkretong patunay. Kumalat ang mga bulong na pinatay ni Kinver ang hindi mabilang na mga players, at ngayon tila interesado siya kay Hoy. Bago umalis, inutusan niya si Hee-gyung, sabihin mo sa lalaking iyon na si Hoy, ang pagiging sikat ay hindi palaging isang magandang bagay. Si Huang, bagaman isang deboto na fan ni Hoy, ay kinakabahan lang na sumagot, oo naman, ipaparating ko ang mensahe. Nagsimulang magtaka ang karamihan, bakit hindi pa lumilitaw si Hoy. Baka natatakot siya na magsama-sama ang mga superstars at bugbugin siya, kaya nag-aalangan siyang dumating. Maaari bang si Lee Hoy ay hindi naglakas loob na pumunta sa User Island dahil sa takot? Galit na pinabulaanan sila ni Higan. Walang pakialam si Hoy sa mga bagay na iyon. Pagdating ng panahon, ginagaranti ako na magpapakita siya. May kumpiyansa ako sa kanya. Samantala, ang taong pinag-uusapan ng lahat ay nakaupo ng maluwag, umiinom ng tsaa, nag-iisip, may dahilan ba ako para pumunta sa User Island? Si Hoy, na nakahiga sa sahig, ay sumagot, syempre hindi. User Island, ang Island of Terror. Mukhang nakakatuwa, pero ang minimum na kinakailangang level doon ay 350, at ako ay level 134 lang. Ang pinakamahalaga, ang mga bagay lang na maaari kong labanan ay mga demons, ngunit wala roon. Lahat ay mga Golden Sand Scorpions level 390, Golden Sand Venom Snakes, level 400, Giant Turtles level 400, at kahit mga Thunderstrike Tigers level 420. Tingnan ang kanilang mga levels. Anong uri ng Idiot Demon Hunter ang pupunta doon? Kung tatapak ako doon, malamang na mamatay ako agad. Kung may kahit ilang demons, baka subukan ko. Pero, bigla, isang quest window ang lumitaw sa harap ni Hoy, Class Quest. Genesis. Iyangat ang belo at sindihan ang gabay na lighthouse. Ang huling Demon Hunter. Liwanagin ang isang mundong nababalot sa kasamaan at sanayin ang iyong mahinang katawan. Repeating quest. Siyasati ng malaking kasalanan na kasalukuyang nangyayari sa User Island. Natigilan si Hoy, hindi sigurado kung ano ang gagawin dito. Ano? Ang 7 nakamamatay na kasalanan. Pride, sloth, gluttony, envy, wrath, lust, at greed, na kumakatawan sa 7 pinakamalaking kasalanan, kilala rin bilang mga great sins. Iyan ay isang bagay na natutunan ko sa Arcana. Malinaw, isang great sin ang nasa User Island. Nagsalita din si Granfell. Bago ito, walang dahilan para pumunta doon, ngunit ngayon, wala nang dahilan para mag-alinlangan pa. Naisip ni Hoy, kung mayroon talagang great sin doon, kung gayon dapat itong sirain. Gayunpaman, ang tanging bagay na kailangan ni Hoy na labanan ay ang katotohanan na ang User Island ay isang tropical island na napakainit. Gayunpaman, iginiit ni Granfell na maghanda na parang dadalo siya sa isang malaking convention. At syempre, hindi niya nakalimutan na magdala ng ilang bag ng tsaa. Sa gitna ng malamig na asul na dagat at ng mga alon, ang grupo ng mga streamers na may dalang mga kamera at mga recording devices ay may mga ekspresyon ng lubos na pagkamangha. Wow! Dumating siya agad. Tunay na isang ginoo ng kanyang salita. Ipinakita ng footage si Lee Hoy na tumatapak sa User Island. Itinaas niya ang isang kamay para protektahan ang kanyang mga mata mula sa araw, ang kanyang mukha ay malamig at kalmado, ang mga kamay ay nakasuksok sa kanyang mga bulsa, nakatingin sa malayo. Gayunpaman sa loob, sumisigaw ang kanyang espiritu mula sa init. Napakainit. Bigla, nakaramdam siya ng isang bagay. Nakatingin ng mabuti sa kanyang mga kamay. Ilang madilim na purple entities ang nagtatago sa paligid ng isla. Isang nakakatakot na presensya na nagtatago sa mga anino. Ang kanyang nemesis skill ay nag-activate. Ang ekspresyon ni Granfell ay naging tense sa malalim na pag-iisip. Anong uri ng abnormal na kapangyarihan ito? Malinaw na mas malakas ito kaysa sa karaniwang mga halimaw. Nararamdaman ko ang isang malaking madilim na aura sa ilalim ng aking mga paa. Marahil ang isla mismo ay isang demon. Panatilihin niyang nakatingin sa kagubatan, nararamdaman ang itim na enerhiya na naghahanda para sumalakay. Kaya, ibig sabihin,
ang Nemesis skill ay patuloy na magiging active, tama. Ngumisi si Granfell na may tusong ekspresyon, ang kanyang matatalim na ngipin ay kumikinang. Nagtatago sa ilalim ko, tanga na demon. Mukhang patas na laro ka. Halos tumutulo na ang laway ko. Tumawa siya ng malakas. Ang eksena ay lumipat sa isang streamer na kumukuha ng video ni Lee Hoy. Nakikita niyo iyan, lahat. Ang ating Hoy ay nagsisimula pa lang pumasok sa kagubatan ng User Island. Ang streamer na may orange hair ay kinaway ang kanyang kamera ng nasa sabik. Manunood, ano ang username ko ngayon? Talagang namatay siya sa kanyang outfit. Mainit man o malamig, parehong set ang suot niya. Sino ang nakakaalam? Hindi isang bata, Hyundai. May bulong-bulungan na ang silver hair ay hindi dyed, ito ay kanyang totoong buhok. Ang streamer ay nagpatuloy sa pagsubaybay at pagkuha ng video, tuwang-tuwa, gumagalaw siya ng maingat. May mga nakatagong dungeons o mga diskarte ba para harapin ang mga halimaw sa User Island? Sumulyap si Granfell, ang kanyang mukha ay lumiwanag. Noong una, nasa sabik ako, pero pagkatapos ay medyo natakot. Kaya, naghahanap ako ng isang halimaw na madaling talunin. Sinuri niya ang mga halimaw ayon sa level. LV400 Golden Venom Snake hindi sigurado. LV400 Giant Turtle nangongolekta ng mga hiyas hindi sigurado. LV425 Lay Tiger tumakas. Sa huli, nagsettle siya sa LV390 Golden Sun Scorpion. Dapat madaling labanan. Sa labas, mukha siyang kalmado, ngunit sa loob ay nanginginig siya sa takot. Niloko ako ng isla na ito. Mukhang isang resort, ngunit nakalimutan ko ang mga high-level monsters. Sumimangot siya, tumitingin sa paligid. Isang mas malakas na kalaban lang iyon lang. Bigla, itinaas ng streamer ang kanyang mga salamin, ang mukha ay lumiwanag. Sige, gawin kong malinaw ito. Kukunan ko lang ng video si Hoy kung hindi ito nakakaapekto sa kanya. Kung hindi siya komportable, titigil ako agad. Sumang-ayon ang mga manunood. Tama, huwag mo siyang hayaang mahuli. Gustong dilaan ang sapatos ni Hoy. Kung biglang magalit si Granfell, alam mo na ang gagawin. Huwag kayong mag-alala, invisible ako. Minsan nagtitrigger ako ng mga traps sa dungeon. Hindi rin sila gumagana. Biglang lumingon si Granfell, nararamdaman ang isang kapangyarihan na naghahanda para sumalakay mula sa ilalim. Ang streamer ay mukhang nalilito. Anong tunog iyon? Swish! Isang sundalo na may orange hair na nakatali sa likod ang hinarangan ang isang bagay. Gumamit siya ng dalawang matatalim na kutsilyo, pinuputol ang anumang lumitaw mula sa ilalim. Iyan ang leader. Ang dam monster ay lumayo na ng sobra. Shooter, ano ang ginagawa mo? Barilin mo na ngayon. Isa pang lalaking may orange-haired ang lumitaw, ang kanyang buhok ay nahati sa dalawa, itinaas ang isang kamay para mag-cast ng mahika. Pagkapanik ang nakaukit sa kanyang mukha. Masyadong maliwanag. Hindi ako makatama ng maayos dahil ang mga reflections ay nakakabulag sa akin. Damn it! Wala akong magawa. Isang kumikinang na asol na halimaw na parang isang diamante ang dahan-daang lumapit. Naglabas ito ng isang malakas na dagandong, ang mga pulang mata ay puno ng galit, nagpapakita ng matatalim na pangil sa kanila. File Tiger LV420. Ang dagandong nito lang ay maaaring magpatambo sa streamer, at itinaas niya ang kanyang mga kamay ng defensively. Nagpanik ang mga manunood. Sandali, ano iyan? Isang File Tiger. Kung hawakan ka niyan, magbabayad ka. Isang level 420 na halimaw ang biglang lumitaw. Ang dagandong na iyan lang ay grabe kahit sa screen. Ang sundalong may bond-haired ay itinapon pabalik, bumangga kay Granfell. Umungol siya sa pagkabigo, kaya nga sinabi ko na hindi tayo maaaring maglaro bilang isang team. Lumingon siya para tingnan si Granfell. Ano, Lee Hoy? Pareho silang natigilan na makita si Hoy na nakatayo doon. Ang dalawang lalaki na may hati na hairstyle ay ibinaling ang kanilang mga ulo, may takot na nakasulat sa kanilang mga mukha. Hindi maaari. Iyan si Lee Hoy. Paano siya narito? Tinitigan lang siya ni Granfell. Gusto ko ring malaman iyan. Akala ko isang scorpion lang ang hinahanap ko. Ngunit bigla, nagtapon ito ng isang Fire Tiger sa akin, ang pinakamataas na level monster sa islang ito. At dahan-dahan pa rin itong lumalapit, ang mga pulang mata ay nakatingin, 10 levels lang ang layo nito mula kay Count Era.
Walang takbuhan ngayon. Damn it! Itinaas niya ang kanyang mga kamay bilang defense, ang mga mata ay determinado. Masama ito. Ang nakakabulag na sikat ng araw at ang kanyang kumikinang na katawan ay nakakagulo sa paningin ko. Gayunpaman, isinulong niya ang kanyang mga kamay, naghahanda ng isang atake, ang mga mata ay hindi gumagalaw. Sa isang malakas na hampas, tinamaan niya ang halimaw na nagdulot ng isang dagandong. Kung maaari ko itong i-lock sa lugar at pigilan itong gumalaw, anumang mga tricks na gagawin nito ay hindi gagana. Pinigilan ni Granfell ang halimaw sa isang localized hole. Ang dalawang sundalo ay mukhang natulala. Anong uri ng mahika iyan? Ikanaway ni Granfell ang kanyang kamay, tumatawag ng isang napakalaking fireball. Tingnan natin kung paano ito gumagana. Fireball. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, isang napakalaking pagsabog ang sumabog sa paligid ng hayop, nagpapaliwanag sa lugar na may pulang kislap. Kahit ang streamer ay naramdaman ang kapangyarihan nito. Anong nangyayari? Ang mga halimaw ay nababalutan ng apoy. Nakakatakot ito. Nag-react ang mga manunood sa gulat. Hoa, ano iyan? Apoy. Nakakabaliw iyan. Si Hoy ay obsession ko. At sinasabi nila na isa rin siyang alchemist. Haha, si Hoy ay tiyak na aristocracy material. Matapos magbigay ng finishing blow, binawi ni Granfell ang kanyang mga kamay, ipinikit ang kanyang mga mata, nananatiling hindi pangkaraniwan na kalmado. System, matagumpay mong natalo ang Felt Tiger at nakakuha ka ng isang level. Sa loob, nagalak si Hai, kakahuli ko lang nito. Ang fireball ni Marcelo ay tunay na top tier, at ang 10% na MP recovery medal na iyon ay nakakabaliw. Ang orange-haired leader sa likuran niya ay nakanganga, imposible. Kakatapos lang niya talunin ang isang LV-425 Lay Tiger sa isang suntok. Bumalik sa maliwanag na kalangitan at malalagang kagubatan, sinabunutan ang kanyang kamay sa isang puno sa pagkabigo. Damn it! System Raid? Rank 3 Swordsman Player, Guild Master ng Second Son. Ilang oras na tayo rito. Kung aalis tayo ngayon, ano ang punto? Sigaw niya sa lahat ng nasa paligid. System Rank 7 Guild Second Son. Isang miyembro ng guild ang nagsalita. Guild Master, sa tingin ko dapat nating i-regroup ang lahat ng mga nakakalat na teams. May balita na ang Shining Guild ay malapit nang maabot ang sentro ng isla sa isang squad lang. Ang maliliit nating grupo ay patuloy na nakakatagpo ng mga high-level monsters, kaya ang pag-usad ay hindi gaanong mahalaga. Sumimangot si Shred. Alam ko. Isang pagkakamali ba ang paghihiwalay? Gusto kong pigilan ang Berserker Guild na kunin ang unang credit sa pag-clear ng rift ng isla, para masigurado ang maraming loot at achievement hanggat maaari. Minamaliit ko ba ang mga halimaw ng Yusra? Hinaplos niya ang kanyang baba na may pag-iisip. Damn, ayoko man aminin, pero oo, dapat tayong mag-regroup. Isang miyembro ng guild na nag-check ng kanyang telepono ang nagsalita. Guildmaster, nakatanggap ako ng tawag mula sa West Team. Siguro dapat mong pakinggan ito. Inabot niya ang device kay Shred. Sa screen, lumitaw ang mga lalaking may hati na buhok na mukhang nagpapanik. Itinaas ni Shade ang isang kamay sa kanyang noo. Kumalma, tatawagan ko sana kayo, ngunit hindi ko magawa. Ang buong guild ay magre-regroup. Pupuntahan ko kayo. Pinutol siya ng lalaking may hati na buhok. Hindi. Iwanan mo kami rito. Na-clear na namin ang rutang ito. Natigilan si Shade. Magpaliwanag ka. Sa kabilang panig, ang lalaking may hati na buhok, na nabigla, ay nagsabi. Si Lihoy iyon. Sa panig namin, nasusunog ang kagubatan. Nandito siya. Si Shade, nalilito pa rin, ay nagtanong, Lihoy, ano ang tungkol sa kanya? Bago siya makapag-react, isa pang runner ang dumating na tumatakbo. Nagpapanik, Sir Shade, nakatanggap kami ng mga reports mula sa mga kalahok sa Magic Tower Grand Tournament. Itinuro niya ang kanyang wristwatch, tinanggap ni Lini ang misyon mula kay Chief Mage Marcelo, at siya ang unang player na may sariling lab sa tuktok ng Magic Tower. Lumingon, may pag-aalala na nakaukit sa kanyang mukha. Isang NPC na kaalyado sa isang player. Akala ko media exaggeration lang, pero siguro. Sumulyap siya sa paligid, may takot na gumagapang. Contaken ang analysis team. Siyasatin si Lee Hoyal ng detalyado at mag-ulat pabalik.
Baka mas mapanganib siya kaysa sa inaakala ko. Sa loob, ang larawan ni Lee Hoyle ay lumitaw. Nakakatakot at nakakagulo. May hawak siyang asul na crystal at tumawa ng bastos. System Pure Felt Crystal. Unique grade high quality crafting material. Ang bisa ay nakumpirma sa panahon ng proseso ng paggawa. Tumalon si Hoyo sa tuwa. Grabe, isang unique crafting material. Hindi ka panipaniwala. Perpekto ito. Sumimangot si Granfell sa labas. Huwag kang maingay. Sa loob, nagpatuloy ang pagkasabik ni Hoy. Sino ang nakakahanap ng unique crafting materials? Karaniwan, iilan lang na crafters ang makakagawa nito. Kung sasabihin ko sa Magic Tower na ito ay bahagi ng isang research project, tumawa siya ng masaya. Bigla, may naramdaman si Granfell sa labas. Ang kapaligiran sa harap niya. Ang kalangitan ay dumilim ng nakakatakot. Nagbago ito. Ano? Ang intuit ayon ni Granfell. Bakit bigla akong nagkaroon ng goosebumps? Sumulyap si Granfell sa system. Lumitaw. Ang Vocation Mission Window. Siyasatin ang 7 deadly scenes sa User Island na ginagawa. Nagulat si Granfell. Isang Vocation Mission Window. Bakit ito lumabas ngayon? Bigla, isang marahas na pagyanig ang nagpatambas sa kanya at ang mga ibon ay lumipad sa takot. Nag-flash ang system ng pula. User Island ay nalasan ng grid. Ang pagguho ay ginagawa. Natigilan si Granfell sa lugar. Hindi, bukod sa Second Son Guild, at ang kanyang mga miyembro ay nawalan din ng balanse. Ang pagguho ng isla ay bumibilis. Anong nangyayari? User Island ay isang rift. Hindi, bagong lugar lang ito. Ang penomenang ito ay iba mula sa kapag nabuo ang isang rift. Kung gayon, ano ang collapsed progress window na ito? Ano ba ang nangyayari? Ang mga pagyanig sa paligid nila ay nagpadama sa lahat na hindi mapakali. Nakatayo si Granfell sa harap ng pulang system interface na may malalim na pag-iisip. Grid. Hinawakan niya ang interface. User Island ay nalasan ng kasakiman. Ang pagguho ay ginagawa. Nakatayo siyang matangkad. Ang mga mata ay kalmado ngunit matalim. Kaya, paggising mo iyon. Maliit na pagnanasa ng mga tao. Ang kaluluwa ay naigalaw. Ha! Sa loob, may hawak pa rin si Hoy sa kristal. Ang kanyang ekspresyon ay natatakot. Ayokong makilala ang Big Boss. Nandito lang ako para sa magandang loot. Ang User Island ay nalasan ng grid, ang pagguho ay ginagawa. Sa paligid niya, umiikot ang magulong daloy ng enerhiya na madilim at nakakatakot. Ayon sa impormasyon na ipinapakita sa mission window, ang mga daloy na ito ay mga grid demons. Ang itim na agos ay tila bumabalot sa buong espasyo, pinipilipit ang kapaligiran sa isang bagay na kakaiba at nakakatakot. Napansin ng mga manunood na nanunood ng live stream ni Higangs ang kakaibang pangyayari at nagsimulang magtanong, ano ang collapse progress na ito? Si Wigang, na natataranto ngunit sinusubukang manatiling kalmado, ay sumagot. Lahat, sandali, sinusuri ko ang Google para sa mga resulta. Sa live chat, patuloy na dumadaloy ang mga mensahe. Narinig ko na inaangkin na ng Shining Guild ang isla. Ang iba ay nabigla. Inaangkin na. Anumang Demon Hunter na kumikilos ay mapapansin ito, na nagpapahirap sa lahat sa paghihintay. Anong kayamanan ang nakuha ng Shining, mga kasama? Sa tingin mo, ipapakita nila ito. Gayunpaman, si User ay may 10th isla. Kung isang Shining lang ang na-clear, nasa rehiyon ba ang pagguho? Kung talaga itong gumuho, anong mangyayari? Malamang na magiging isang desyerto na isla. Kung ang pagguho ay makumplito, ang malaking kasalanan ng grid ay ganap na Magi gising. Bigla, nakatanggap si Granfell ng isang notification mula sa system. Sa loob, ang mensahe ay nagbalangkas ng kanyang vocation mission kasama ang gabay, iyangat ang belo at sindihan ng parola. Huling Demon Hunter, liwanagin ang mundo na nababalot ng kasamaan at palakasin ang iyong mahinang katawan. Siyasatin ang malaking kasalanan sa mga isla ng User. Pigilan ang muling pagkabuhay ng malaking kasalanan na tinatawag na greed at protektahan ang isla mula sa pagiging nalasan ng kasakiman. Tulad ng inaasahan ni Granfell, hindi bababa sa kailangan niyang pigilan ang nilalang. Hindi ito tungkol sa pagpatay dito. Gayunpaman, sandali siyang nabigla nang may lumitaw na hindi pamilyar na mga figures sa likuran niya, nakahawig ng mga Demon Hunters. Sila ay nasa gulo at tensyonado na sumisigaw sa isa't isa, gumagalaw ng mabilis.
Ang Shining Guild ay nakumpleto na ang hamon ng isang isla at inangkin ang kayamanan. Tunay na kayamanan. 9 na isla na lang ang natitira. Mag-alinlangan at walang matitira. Kailangan nating makuha ito bago gumuho ang lugar na ito. Nag-isip si Granfell, eksakto. Iyon ang natural na reaksyon ng kasakiman. Sa sandaling iyon, lahat ng mga players dito ay may parehong pag-iisip, ang parehong kasakiman. Para pigilan ang mga kayamanan na malason ng kasakiman, kailangan nilang kumbansihin na iwanan ang kanilang mga pagnanasa. Ngunit ang pagkumbinsi sa lahat ng mga ito, imposible. Nagpatuloy ang pag-scramble ng mga demon hunters. Umalis kayo sa daan. Nauna kami rito. Tumigil ka sa pag-iyak. Patunayan mo ang sarili mo kung kaya mo. Sa sandaling iyon, si Granfell ay makakahinga lang ng isang walang kapangyarihan na buntong hininga. Sa loob, si Hoyo ay nagpapanik na hindi maipaliwanag. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Biglang sumigaw si Granfell. Sa wakas, isa lang ang paraan. Natigilan si Hyo. Ha! Nagsalita si Granfell na may nakamamatay na seryusidad at matatag na determinasyon. Kukunin ko ang lahat ng kayamanan dito mismo. Natigilan si Hoy sa loob, iniisip, seryoso. Seryoso ka. Samantala, sa ikalawang isla ng User Archipelago, ang eksena ay nakakatakot na katulad. Ang lugar ay nanatiling nababalutan ng madilim, nakakatakot na enerhiya. Sa Shining Guild's outpost, ang mga miyembro ay nasa gitna ng talakayan. Si Dimitri ay nakikipag-usap kay Camilla tungkol sa pagguho. Camilla, ano ang masasabi mo sa pagguho ng isla? Ang ekspresyon ni Camilla ay arrogant na may kumpiyansa. Halata naman, hindi ba? Mayroong 10 isla si Israel sa kabuuan. Ang progress bar na ito ay sumasaklaw sa lahat ng 10 isla, at isang notch ay nakumpleto na. Ang notch na iyon ay napuno sa sandaling inangkin namin ang kayamanan dito, kaya mukhang isang uri ng countdown tool. Hindi ba, Locke? Ngumiti si Locke ng misteryoso. Oo, ngunit mas mahalaga, narinig mo ba ang report ni Jesse sa Mage Tournament at ang paglalakbay ng adventurer? Natigilan si Mitri. Ang report tungkol kay Lihoy na nakatanggap ng misyon mula sa Mage Tower at umakyat sa tuktok nito. Ang mga mata ni Camilla ay kumislap sa pagkasabik sa pagbanggit kay Jesse. Sweetheart Jesse, bulong niya, malinaw na tuwang-tuwa nang lumitaw ang pangalan ni Lihoy. Malinaw na may koneksyon sa pagitan ng dalawa. Mabilis na sinubukan ni Dimitri na ibalik siya sa realidad. Camilla, focus. Tingnan ang sitwasyon. Sumimangot siya, malinaw na hindi nalulugod sa pagsaway, at nang asar pabalik. Oh, hindi ako sigurado kung dapat tayong makinig sa isang tao na nag-arkila ng isang buong hotel para lang ma-reject. Nabigla si Mitri. Ano? Si Lux, samantala, ay tila walang interes sa anumang bagay maliban kay Hoy. Tumindi ang kanyang pag-usisa. Sa pagbanggit kay Lihoy, nagiging tunay na banta siya sa atin. Ano sa tingin ninyo kung harapin natin siya? Maaari ba tayong manalo? Sa sandaling iyon, si Dimitri at Camilla ay halos walang masabi, natigilan sa lakas ng loob ng balita. Tila sila ay lubos na hindi sigurado sa anumang pagkakataon ng tagumpay. Maingat na sinabi ni Dimitri, gusto kong verify iyan. Nag-alinlangan si Camilla, nagbibiro ka, tama. Ang pagpapanatili lang kay Scar na maayos na nakaposisyon sa formation ay headache na, at hindi papayag si Jesse. Sinusubukan mo bang gawing kaawa-awa si Scar sa mata ni Jesse? Mabilis na idinagdag ni Dimitri. Sandali, hindi pa niya ginalaw ang mga interes ng guild namin. Inilagay ni Lux ang isang kamay sa kanyang noo, nag-iisip na may pagdududa. Talaga, maghihintay at titingnan natin. Sinasabi ko ito dahil sa inggit sa kanyang mga magical achievements. Sa ngayon, hindi natin kailangang magpakita ng pagiging kaaway sa kanya. Hindi nagtagal, isa pang mensahe ang dumating. Collapse progress ay tumataas na naman. Natigilan sila, kumalat ang pagpapanik sa kanilang mga mukha. Narinig ni Lux ang balita at nagtanong, damn it, saan? Iniulat ni Dimitri, ang World Dominator. Naangkin na niya ang kayamanan. Tila opisyal na siyang kumikilos. Si Lux, ngayon ay handa na para sa aksyon, ay inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat at ngumitinang. Misteryoso, sa ganitong bilis, lahat ng kayamanan ay mawawala. Kung gayon, pumunta na tayo ng mabilis sa susunod na isla.
Samantala, sa kabilang isla, nanatiling nabigla at nalilito si Hyo nang marinig niya na balak ni Granfell na kunin ang lahat ng kayamanan. Akala niya nagbibiro lang si Granfell. Granfell, sandali, ano ang ibig mong sabihin sa pagkuha ng lahat ng kayamanan? Lumakad si Granfell pasulong na parang handa talaga na angkinan ang bawat huling piraso. Literal, kukunin ko ang lahat. Mabilis na hinawakan ni Hoy ang kanyang binti. Pero nakita na natin kung ano ang nangyayari. Kung makumplito ang pagguho, Magi gising ang malaking kasalanan ng greed. Huwag mong sabihin sa akin na nagpaplano kang gisingin ito sa pamamagitan ng pagkolekta ng lahat ng kayamanan. Huminto si Granfell sandali, ngunit hindi dahil sa mga salita ni Hoy. Sa harap niya ay lumitaw ang isang grupo ng mga figura, lahat ay nakasuot ng armor, nagpapakita ng awtoridad. Lumaki ang mga mata ni Hoy sa pagkaunawa. Ang Lionheart Knights. Hindi ako makapaniwala na nakatagpo namin ang pinakamalakas na Knight Squad sa laro ng Arcana. At higit pa, ang kanilang leader, bago matapos ni Hoy ang kanyang pag-iisip. Ngumisi si Granfell, na interesado sa porma na nasa harap niya. Captain of the Lionheart Knights, Harwon Kingsguard. Bagaman kinilala, nanatiling tahimik si Kingsguard. Ngunit ang gabing si Lauren ay halatang hindi nalulugod at galit sa casual na pagpapangalan ni Granfell. Impudent ka, magpakita ka ng respeto kay Sir Kingsguard. Harkon, kinaweyan ni Kingsguard ang puna, na nagpapahiwatig na okay lang, at sinabi kay Granfell. Traveler, maaari ko bang tanungin ang iyong pangalan? Ang mukha ni Granfell ay naging seryoso habang sumagot siya, ako si Lee Hoyol. Hindi ko inakala na makikilala ko ang Lionheart Knight sa isang lugar na tulad nito. Isang karangalan na makilala ka, sir. Samantala, si Hoy ay nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan at inis. Ang paraan ng pagsasalita ng mga taong ito ay nakakabaliw sa akin. Nag-fi-film ba sila ng isang uri ng palace drama? Tiningnan siya ni Kingsguard nang may pag-usisa. Kahit paano, nagbibigay ka sa akin ng ganap na magkaibang impresyon kaysa sa ibang mga traveler. Bigla siyang huminto, napansin ang isang maliit na pilak na metal sa coat ni Granfell. That metal. Bahagyang nanginig si Granfell nang bigla, isang fireball ang bumagsak sa tabi niya. Sa kabutihang palad, nakaiwas siya sa oras. Ang biglaang paglitaw ng fireball ay nagulat sa lahat sa paligid. Isang meteor knight na si Lauren ang tumakip sa kanyang bibig, pinuprotektahan ang kanyang sarili mula sa usok. Commander, okay lang po ba kayo, sir? Natigilan siya pagkatapos, napagtanto ang nilalang na nagbabantay sa isla. Ito ay napakalaki na may matatalim na pangil at isang nakakatakot na presensya. Lahat ay makakatingin lang sa itaas, sabik na makita kung ano ang susunod na gagawin nito. Inanunsyo ng system, creature name Kim Nakyuke, level 450. Mabilis na naghanda si Kingsguard at sumigaw, lahat maghanda para sa labanan. Sumigaw si Lauren, Dam, ang halimaw na ito ang pinakamataas na level sa archipelago. Nanatiling mapagbantay si Kingsguard. Mag-ingat, malapit na itong mag-launch ng isang meteor. Sa sandaling iyon, ang mga mata ng halimaw ay kumislap habang isang asul na meteor ang nabuo. Naglalabas ng isang nakakabulag na liwanag na parang talagang ihahagis. Napapalibutan ng isang nakakatakot na aura, inihanda ng nilalang ang kanyang atake. Inutusan ni Kingsguard, lahat kayo ay bumalik sa inyong mga posisyon. Mahigpit na hinawakan ni Lauren ang kanyang espada, naghahanda na harangin ang papasok na enerhiya. Kumalat ang pagpapanik sa buong grupo habang napagtanto nila ang mapanirang kapangyarihan na kanilang kinakaharap. Ang lakas na ito, catastrophic. Ang mahabang leeg at mga kuko ng halimaw ay nagpasindak sa lahat. Biglang napasinghap si Kingsguard nang may lumitaw na isang napakalaking paa, na naglalayong durugan ang isa sa mga kabalyero. Sumigaw siya, umalis kayo sa daan. Ngunit huli na ang lahat. Bumagsak ang paa sa lupa na may malaking lakas, na lumikha ng isang sandali ng nakatutulala na katahimikan. Lumala ang paghinga ni Kingsguard sa tensyon. Sa kabutihang palad, sa ilalim ng paa ng nilalang, isang banal na lakas na nagmula kay Granfell ang pumihil sa atake ng halimaw, na nagprotekta sa kabalyero. Ang iba pang mga kabalyero ay namangha. Ano? Ang traveler ay nagtayo ng isang ice wall sa isang iglap ng walang kahit na anong pagbigkas. Tinulungan ni Kingsguard si Lauren na tumayo at tinanong si Granfell, ano ka?
Kalmadong sumagot si Granfell. Hindi ito ang oras para sa walang saysay na pag-uusap, sir. Natigilan si Kingsguard habang ang nilalang ay nagpatuloy sa kanyang atake, umuungol at sinusubukang basagin ang yelo. Isa pang meteor, sigaw ng isang tao. Form defensive lines. Mga shield bearers, protektahan ninyo ang inyong mga ulo. Takot na takot si Hoyo. Damn it na naman. Para i-maximize ang lakas ng pader, kailangan kong ubusin ang napakaraming mana. Kung wala ang metal, guguho ako mula sa pagkaubos. Ngayon kailangan kong i-conserve ang bawat bahagi ng magical energy. Kailangan kong maghanap ng paraan para makipag-alyansa sa Lionheart Knights para matalo ang nilalang na ito. Si Kingsguard, na may hawak na espada, ay sumulong. Traveler na may Mage Tower medal. Itinaas ni Granfell ang isang kilay, nagdududa. Bago makapag-react ang commander, nagpatuloy si Kingsguard, taos puso akong nagpapasalamat sa iyong pagtulong sa akin at sa aking mga kabalyero. Kung suportahan mo kami sa labanan na ito, itinanam niya ang kanyang espada ng matatag sa lupa. Ang Lionheart Knights ay nanunumpa na ang aming mga puso ay hindi makakalimutan ang pabor na ito. Inisip ni Hoy ang commander na ngumingiti ng mainit. Kung kailangan mo ng sakay, sasakay ka namin sa bus. Nasiyahan si Hai, ngunit si Granfell ay nanatiling walang pakialam, sinasabi ng matatag, ang kasamaan ay dapat parusahan. Kung may sinumang nangangailangan ng tulong ko, handa ako. Makabuntong hininga lang si Hoyo. Ang damn attitude na iyon. Nakatago sa mga palumpong sa likod ng lahat, si Higan ay nanunood ng lahat na nagaganap mula sa simula. Tuwang-tuwa siya, halos bumubulalat sa pagkasabik sa pagsaksi sa mga pangyayari mismo. Sa pamamagitan ng screen ng kanyang telepono, nakikita niya ang Lionheart Knights na nakikipag-usap kay Granfell, at nakita niya itong lubos na kamangha-mangha. Ito ay kahanga-hanga, sigaw niya. Nagsimula siyang magsalita ng walang kabuluhan na labis na nasa sabik, na halos mabaliw, nagsasalita sa kanyang mga manunood. Nakita niyo, lahat, nanumpa sila sa matigas na panunumpa. Nakita niyo ba yun? Ang kanyang mga manunood ay sumabog sa mga komento. Sino? Ang Lionheart Knights ay biglang lumitaw. Higang, ang laki ng ilong mo, dude. Takpan mo iyan. Sandali, nanumpa lang ba sila ng isang matigas na panunumpa? Hindi, ginagamit lang iyan sa Royal Court. Anong ginagawa nila sa harap ni Lihoy? Lumapit ka, sabihin mo sa amin kung ano ang sinasabi nila. Mabilis na sumagot si Higan. Mahirap lumapit. Ang halimaw na nagbabantay sa isla. Kung pagmasdan ko lang ang labanan, okay lang. Kaya lahat ay magtiis kayo sa akin. Samantala, sa ilalim nila, si Commander Kingsguard ay nakikipaglaban pa rin sa halimaw. Sumisigaw, soldiers na may mga puso ng bakal, sumugod kayo. Ang mga kabalyero ay unti-unting pinindot ang kanilang atake laban sa napakalaking nilalang. Sa panahon ng pag-atake, kinilala nila ang mga mahihinang punto nito, ang ulo at leeg, ilabas ang tuktok ng ulo nito, pakayain ang mga binti nito. Sa gitna ng nagpapatuloy na labanan, si Granfell ay nakatayo ng halos payapa sa gitna ng labanan, walang ipinapakitang takot. Isang gabi sa likuran niya, nanood ng may pag-iisip, may hinala sa kanyang mga mata. Ang traveler na ito, nagpapasalamat ako na iniligtas niya kami mula sa hindi kinakailangang mga pinsala laban sa nilalang. Ngunit hindi ko pa rin maintindihan kung bakit nanumpa ang commander ng matigas na panunumpa. Ang panunumpa na iyon ay nagmula sa pinakasentro ng pagiging hari. Nakakatawa na gamitin ito sa isang ordinaryong traveler. Si Granfell mismo ay nagtaka rin ng tahimik, bakit gagawin iyon ng commander? Nanatili siyang tahimik, nag-iisip. Ang magulong labanan ay walang ipinapakitang senyales ng pagtatapos. Ang mga kabalyero ay nagpatuloy sa kanilang atake, nagrarally habang lumalaban. Sa pangalan ng Lionheart Knights, pakayain ang mga binti nito. Patumbahin ito. Natulala si Hoyo, tahimik na hinahangaan ng mga kabalyero. Ito ang tunay na kapangyarihan ng Lionheart Knights. Napagtanto ni Granfell ang isang bagay. Mas mahina sila kaysa sa inaasahan ko. Ang tanawin ng mga maliliit na kabalyero na nakikipaglaban sa napakalaking halimaw ay nagpapahiwatig ng kawalan ng balanse ng kapangyarihan sa pagitan nila. Si Hai, na nabigo pa rin, ay sinubukan na mag-isip kasama si Granfell. Hindi sila mahina. Hindi lang sila makakapantay sa halimaw na iyon.
Kahit na aktibong nakikipaglaban ang mga kabalyero, kung wala ang tulong ko sa atake, ang kanilang mga hampas, kahit na bahagyang epektibo. Sa ganitong bilis, paano natin mapapatamba ang halimaw? Isang system notification ang nag-flash ulit, na nagpapahiwatig na tumataas ang pagguho. Yusra Island ay nalasan ng kasakiman. Nagpapanik si Hoy. Nasa kalahati na. Ang ibang mga guild ay kumukuha ng mga kayamanan ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Sa ganitong bilis, lahat ay makakarating sa isla sa lalong madaling panahon. Kailangan kong maghanap ng paraan para lumikha ng isang butas upang makahampas ang mga kabalyero. Ang mata ng halimaw ay nag-apoy muli, ang asul na liwanag ay kumikinang ng matindi habang nagpatuloy itong umuungol at tumatapak sa lahat sa paligid nito. Agad na binabalaan ni Commander Kingsguard ang kanyang team, mag-ingat. Lindul, ang mga kabalyero ngayon ay tila nababalutan sa isang dagat ng apoy, ang magma ay sumasabog mula sa lupa sa ilalim nila. Kung babagsak ito, tapos na kayo. Lahat ay mag-ingat, ngunit wala nang mapaglalagyan. Biglang natigilan si Granfell, isang pag-iisip ang tumama sa kanya. Gumagalaw. Ang mga larawan ng dalawa sa kanila na naglalakad sa isang hagdanan ay muling lumitaw sa kanyang isip. Pagkatapos ay sumigaw siya, Sir Harwan, na nagpatigil sa commander ng bahagya. Magpatuloy sa pag-atake, utos niya. Ang mga kabalyero ay parehong namangha. Ngunit hindi tumigil si Granfell doon. Sumigaw siya ulit, ginagamit ang kanyang kapangyarihan ng mas matindi at may determinasyon. Ay clear ko ang daan. Sa sandaling iyon, ang halimaw ay tila natigilan sa lugar. Ang mga mata nito ay nawala ng matalim na liwanag, ang paunang lakas nito ay kumukupas, at tila halos pagod na. Ang mga kabalyero sa ilalim ay natigilan. Ano ito? Si Huang, na nagtatago sa likod ng isang palumpong, ay lumaki ang mga mata sa shock, halos hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Sa kanyang live stream, sumabog ang chat. Sandali, noble magic ba iyon? Anong nangyari? Si Commander Kingsguard ay halos hindi makapaniwala sa nakita niya. Ito ang hagdan ng mahika. Ginawa ni Granfell ang magical staircase na huminto sa halimaw. Si Bright, na nagmamasid sa eksena, ay nagkomento, nakita ko na. Ito dati sa Demon Tower. Si Lauren ay halos hindi makapaniwala. Impossible. Isang normal na traveler mula sa mundong ito na gumagamit ng Demon Tower magic. Sino ang taong ito? Lahat ay natigilan. Sino ba talaga siya? Samantala, si Hyle ay lumitaw na ganap na naubos. Mukha siyang kalahati ng kanyang kaluluwa ay naubos. Ang mana ko, naisip niya nang may pagpapanik. Harwan Kingsguard, ano ba ang ginagawa mo? Igala mo ang mga binti mo. Huwag lang kayong tumayo at manood. Ang mga nakakagulat na hakbang ng commander ay umalangaw habang sumusugod siya, sumisigaw, ini-clear niya ang daan para sa atin. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ito. Kahit ang halimaw ay tila natama ng takot. Hinimok ng commander ang kanyang mga kabalyero. Tapusin niyo na, patumbahin niyo na. Isang alon ng mga kabalyero ang sumugod, inaatake ang nilalang. Inindayog ng commander ang kanyang espada na may walang katumbas na tapang, pinuputol ang isang tuwid, mapagpa siyang linya. Sa gitna ng pagkaubos ni Hoy, nakatanggap si Granfell ng isang notification. Harwan Kingsguard, Captain ng Lionheart Knights, ay nagbibigay ng gantimpala sa iyo para sa iyong kontribusyon sa pagtalo kay Kim Nakui. Sumimangot si Granfell sa pagkalito. Ito ay, bago niya ito ma-process. Isa pang notification ang lumabas. Knight Enoch Lauren ay ginantimpalaan ka para sa iyong kontribusyon sa pagtalo kay Kim Nakyukoi. Isang serye ng mga gantimpala ang lumitaw, na sinusundan ng mga sunod-sunod na level up notifications. Natigilan si Hoy, hindi makaintindi. Anong nangyayari? Lumapit ang commander mula sa likuran. Ang iyong medallion ay isa sa mga regalo na ibinigay ng Emperor sa Demon Tower noon. Utang namin sa iyo ang aming mga buhay. Bigla, lahat ng mga kabalyero ay lumuhad ng sabay-sabay. Ang mga espada ay nakadikit sa kanilang mga puso, na nag-iwan kay Granfell na walang masabi. Nanatiling matatag si Kingsguard. Ang Lionheart Knights ay patuloy na susuporta kay Li Hoya, tagapagdala ng medallion. Sa sandaling iyon, isa pang system notification ang lumitaw. Nagbigay ka ng pinakamahalagang kontribusyon sa pagtalo kay Kim Nawi. Pagkatapos ay lumitaw ang isang napakalaking asul na orb,
na napapalibutan ng umiikot na asol na enerhiya, naglalabas ng isang mystical na liwanag na pumuno sa espasyo. Tinitigan ito ni Hoy, iniisip, ito ba ang kayamanan ng isla? Ano ang dapat kong gawin? Dapat ko bang kunin? Ngunit kung gagawin ko, gigisingan ng demon. Kung hindi, may ibang tao ang kukunin ito sa anumang paraan. Ngunit paano naman ang 7 nakamamatay na kasalanan? Muli, inanunsyo ng system ang pagtaas ng pagguho. Starling Hoy, 6 na ticks ang nakumpleto. Hey, Granfell, baka dapat nating pag-isipan ang pagkuha ng kayamanan sandali. Sumulyap lang siya, ngunit nakuha na ni Granfell ang kayamanan. Ang bibig ni Hoy ay bumagsak sa takot. Hey, baliw na lalaki. Mag-isip ka muna. Oo, ang ulo ko, gisingin mo. Kung hindi natin gagawin, sisirain tayo ng greed. Para kay Granfell, Claudia RPS Romeo, isang tunay na noble, ang kayamanan ay lumilipas. Si Captain Kingsgarden at Bright ay natulala pa rin sa eksena sa harap nila, lubos na namangha. Para sa kanya, isang lalaki na ipinanganak sa isang pamilya na may malaking mana. Pagkatapos matikman ang bawat posibleng tamis ng yaman at kapalaran, ang pagkasabik ni Higwagan ay tila halos walang malay. Ang kanyang mga tagahanga na sumasaksi sa live stream ay parehong namangha. Anong uri ng mahika iyan? Hindi ba yan Demon Tower Master level magic? Han ang nakakuha ng kayamanan. Nararamdaman ni Granfell ang bawat onsa ng kasakiman na tumatagos sa kanya habang hawak niya ang orb. Gayunpaman, walang hawak ang kasakiman sa isang noble na tulad niya. Isang matagumpay na ngiti ang nakita sa kanyang mukha. May simpleng paraan para pigilan ang mga kayamanan na ito na malason ng kasakiman. Nag-isip siya, huwag lang damdamin. Ang system notification ay lumabas. Nakakuha ka ng kayamanan ng isla. Walang sino man ang nakakita sa kaganapan na ito. Si Hoy ay nabigla, nahuli sa pagitan ng pagkamangha at kaligayahan. That actually works. Mula sa likod ng isa pang palumpong, may lumitaw na isang bagong dating. Si Kinver, pinagmasdan niya si Granfell at ang mga gabi mula sa malayo sa pamamagitan ng kanyang scope, isang mapanukso ng ngiti sa kanyang mukha. Li Hoy, naalala ni Kinver ang pagpatay na ginawa niya, at habang lumalayo siya, kinlik niya ang kanyang dila sa kasiyahan. Sinabihan ko sila na kunin ang natitirang mga kayamanan. Sa likod niya ay nakalatag ang mga katawan at isang bata na may orange hair, sugatan at kaawa-awa. Sumigaw ng galit, Kinver, duwag ka. Second Son at Shade ay hindi mananatili. Bigla, isang napakalaking lakas ang bumagsak kay Kinver. Ang mga sinasalamin na larawan ni Kinver at ang masakit na ekspresyon ng batang may orange-haired ay kumislap sa harap niya. Tila nalutas ang lahat, mahigpit na hinawakan ni Kinver ang kanyang duguan na kutsilyo, sumisanggal. Ang system ay nagbabala, napatay mo ang isa pang player. Karma level ay tumaas. Matapos makamit ang kanyang layunin, ang mga mata ni Kinver ay tumalim, at may hawak siyang isang kumikinang na crystal shard sa kanyang kamay. Mas madali ang ganitong paraan. Inanunsyo ng system, nakatanggap ka ng 32 Floy crystal fragments bilang loot. Gaya ng inaasahan, si Higing ay tuwang-tuwa, halos umiyak sa pagkasabik. Lahat, tingnan ninyo, inaangkin na ni Hu ng kayamanan. Kahit na kinuha niya, hindi tumaas ang pagguho. Tingnan ang kalmado, walang kasalanan na likuran na iyan. Siya ay ganap na walang greed. Si Hoy, samantala, ay nasa shock, ang kanyang mukha ay baluktot sa hindi paniniwala. Ito ba talaga ang kayamanan ng isla? Nilinaw ng system. Ang kayamanan ng isla ay ang Crown of Decay, Execution Rank, isang sinaunang korona. Umungol si Hoy sa pagkadismaya. Anong biro? Ang sarili kong greed ay nawala kasama nito. Huwag mong sabihin sa akin na lahat ng ibang kayamanan ay tulad nito. Sa gitna ng pagkawala ng pag-asa ni Hyles, nakatanggap si Granfell ng isa pang notification. Ang Lionheart Heart Knights ay sumali sa iyong party. Pareho silang nabigla. Ano? Bigla, isang party, sigaw ni Hoy. Ang captain ay nakatayo ng may kumpiyansa sa harap nila. Hindi ba't sinabi ko? Declare niya, naglalabas ng awtoridad at pagmamalaki. Hoy, susundan ka namin. Kami, ang Lionheart Knights, ay patuloy na susuporta kay Li Hoy, tagapagdala ng medalyan. Ang mga kabalyero ay lumuhad ng sabay-sabay, nagpapakita ng kanilang respeto. Ganap na natigilan si Hoy. Ano?
Akala ko ibig sabihin lang noon ay hindi nila ako aatakihin kung magkasalubong kami sa hinaharap. Ayaw mag-iwan ng anumang pagdududa, agad na ipinaliwanag ng Captain, ikaw ang aming benefactor. Ipinakita mo ang tunay na karakter sa pamamagitan ng pag-aangkin ng kayamanan ng hindi nalalason ng greed. Anuman ang iyong layunin, nanunumpa kami na maging iyong espada at kalasag, hindi bababa sa rehiyon ng isla na ito. Halos hindi makapaniwala si Hoy. Hindi maaari, kahit sa rehiyon na ito, ang pinakamahuhusay na kabalyero ng Empire ay susundan ako. At ang pagkakaiba ng level ay grabe. Ang pag-iisip ng unti-unting pagtalo sa mga halimaw ng iba't ibang levels kasama ang isang team na tulad nito ay halos nagpatuwa sa kanya. Kung gayon, mas mabuti na lumipat tayo sa susunod na isla ng mabilis. Sa kabilang panig ng kagubatan, si Kinver ay nakatayo ng matatag sa isang makapal na sanga, tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Ang kanyang kontak ay nagtanong sa kanya sa pamamagitan ng koneksyon. Hey Kinver, narinig ko na nakuha na ni Lihoy ang kayamanan. Kaya bakit pareho pa rin ang pagguho? Hindi ba iyan kakaiba? Nakuha na niya ang kayamanan. At narinig ko na kasama niya si Harwan din. Kaya mo ba ang Lion-He Heart Knights? Narinig ang pagdududa sa boses na iyon, ngumisi si Kinver sa kasiyahan. Natatakot, ha? Ano ang kinakatakutan mo? Maingat lang ako. Hindi sila mga tanga na tulad ng Second Son. Pagkatapos, nagpapakita ng inis, nagsimangot siya. Shut up! Kung natatakot ka, pumunta ka sa ibang lugar. Ang kanyang tingin ay tumalim. Iniwan ko sila ng isang regalo sa barko. Sa sandaling tumapak sila sa barko para pumunta sa susunod na isla, kailangan ko lang ng isang pitik ng aking mga daliri at ang lason ng Hydra ay kakalat sa buong barko. Walang pakialam kung si Haron o Lihoy, sinumang mahuli dito ay tapos na. Pinagmamasdan si Granfell ng may kasiyahan, nagmamalaki siya. At kung magawa kong patayin siya at hanapin siya, agad kong malalaman kung nakuha ba talaga niya ang kayamanan. Hindi niya inakala na mapapansin siya ni Granfell sa sandaling iyon. Ang tingin na iyon, matalim na parang talam sa kanyang leeg, ay nagpapanik sa kanya. Ang leeg ko ay parang pinutol. Og, hindi guni-guni. Imposible. Nakita niya ako mula sa layo na iyon. At ang napakalaking presensya na iyon. Hindi lang niya naramdaman ang killing intent mula sa mga mata ni Granfell, kundi pati na rin ang maliit na squirrel na nakatayo sa sanga ay naramdaman ito. Si Hoy, na nakakita sa squirrel ay tuwang-tuwa. So cute. Mukhang isang maliit na pet squirrel. Marahil naramdaman din ito ng Captain. Napansin mo rin iyan, Lihoy. Ang Captain ay nagpakita ng awtoridad. Ang maliit na nilalang na iyon sa puno. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Hindi makatakas si Kinver sa takot at pagpapanik na bumabalot sa kanya. Hinahawakan ang kanyang leeg, natigilan siya sa takot. Nagbabala ang system. Harwan Kingsguard ay nagmamasid sa iyo. Ang iyong lakas sa pag-iisip ay kritikal na mababa. Ikaw ay pumapasok sa isang abnormal na estado ng takot. Tumingin si Granfell sa itaas at nanatiling kalmado. Ang maliit na squirrel na iyon sa sanga na may hawak na acorn sa kanyang maliliit na kamay, lubos na kaibig-ibig. Pinagmasdan ni Hoy ang Captain, nakaramdam ng hindi mapakali. Anong nangyayari? Galit ba siya sa mga squirrels o isang bagay? Ang kanyang ekspresyon ay mukhang nakakatakot. Pagkatapos ay lumabas ang isa pang system notification at natigilan si Granfell, nalilito. Ang rehiyon ng Yusra Island ay nalasan ng kasakiman. Nagpapanik si Hoyo, 8 sa 10 na. Kalimutan na ang masamang korona kanina. Isa na lang ang natitirang kayamanan. At kalimutan ang squirrel. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Sa kabila ng lahat ng nangyayari sa paligid niya, nanatiling kalmado si Granfell. Bakit ka nababahala sa ilang maliit na rodents? Sabi niya. Sumang-ayon si Hoy, iniisip, ang magandang bagay ay napigilan natin ang malaking kasalanan na magising. Ang pagguho ay hindi maaaring tumaas. Lumipat na tayo. Hindi nag-alinlangan ng Captain. Kung ano ang iyong gusto. Sa isla, sa ilalim ng madilim na kapaligiran, si Kinver ay ngayon ay mukhang lubos na miserable. Naparalisa ng pagpapanik at takot, tila siya ay natigilan sa lugar. Sinubukan siyang abutin ng kanyang kontak. Naririnig mo ba ako, Kinver? Bakit ka biglang tumahimik? Hindi siya makasagot. Ang kanyang mga binti ay nanginginig ng husto na halos hindi siya makatayo. Sa loob, tinanong niya ang sarili.
Mabubuhay ba ako? Papatawarin ba niya ako? Si Lihoy ba ay nagpapakita ng awa o isa lang akong walang kabuluhan na bata na hindi man lang karapat-dapat sa kanyang atensyon? Tumulo ang luha sa kanyang mukha habang bumubulong siya sa pamamagitan ng kanyang takot at sakit. Salamat sa paglalaan mo sa akin ng 100 para mabuhay. Kahit sa kanyang pagpapanik, naalala niyang makipag-ugnayan sa kanyang kaalyado. Aalis na ako sa lugar na ito. Nagulat ang kaalyado. Ano? Sa kabilang panig, ang kanyang kasama, si Park Han-jin, ay lalong nalilito at naiinis. Ano ang sinasabi mo? Magsalita ka ng malinaw. Sinubukan niyang bigyan ng babala ang lalaki. Makinig ka, kung gusto mong mabuhay, huwag mong guluhin si Lihoy. Nagpapanik ang lalaki. Hinver, hey, Haver, tinitigan niya ang kanyang telepono, tumahimik, at pagkatapos ay sumabog sa galit. Damn it! Ano ba ang nangyayari? Binato niya ang telepono sa lupa sa pagkabigo. Ang matabang kasabwat na blonde na mausisa ay nagtanong, anong nangyari? Park Han-jun, ang bastard na iyon, hang up sa akin. Sumigaw si Park Hyun-jan ng galit. Damn it, magkano na ang ibinuhos kong pera sa taong ito? Ang bastard na iyon ay nagsabi, ang tanging paraan ay ang gumamit ng lason ng Hydra. Kailangan ko pang mangutang ng pribadong pera para lang mabili iyan. Nakita ang sitwasyon na lumalala, sinubukan ng iba na pakalmayan siya. Park Hyun, kumalma ka. Hindi niya ito pinakinggan. Patuloy siyang sumisigaw, kumalma, my ass. Ang kanyang galit ay umabot sa sukdulan. Bigla, sumugod siya sa isa sa kanila, hinawakan siya sa kanyang collar, at umungol. Ikaw na anak, madali para sa iyo, ha? Wala kang ginastos na kahit 1 sentimo. Damn it! Isa pang lalaking may red-haired ang lumitaw para makialam. Park Han-jun, tumigil ka. Bakit ka mainitan ang ulo? Hindi ka naman ganito. Hindi niya pinansin ang babala, ganap na nawawala ng isip. Hot-headed, tumigil ka sa mga walang saysay na salita mo. Paano kayo mananatiling kalmado? Hintay, nakipagtulungan sila sa lalaking iyon, di ba? Magkano na ang nakuha nila mula sa kanya? Ang iba ay ganap na nalilito, nahihirapang makasabay. Bakit ka kumikilos ng ganito? Ano ba ang pinagsasabi mo, baliw na lalaki? Kumalma ka, tapos pwede nating pag-usapan. Ngunit hindi na siya maabot ng rason, sumisigaw sa kabaliwan. Ano ang ginagawa nila sa pera ko? Samantala, si Granfell, na naglalakad malapit, ay biglang may naramdaman. Sinundan ng kanyang matalim na tingin, sumimangot ang kapitan sa pagkalito. Min Huryol, may mali ba? Ang kanyang mga mata ay kumislap ng matalim. Wala, naisip niya sa sarili. Ano ito? Isang uri ng Nemesis skill activation, hindi tulad ng nakuha ko ng unang tumapak kami sa isla. Pero somehow, iba ang pakiramdam nito, parang isang Demon Hunter's instinct na nagbabala sa akin. Napagtanto niya na malapit ito. Ang eksena ay lumipat kay Park Han-jin na umaalog ng isang kutsilyo, isinasaksak ito sa lalaking may pulang buhok. Sumigaw ang biktima sa sakit, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang dugo ay lumalabas mula sa kanyang bibig. Parkan, you bastard. Alam kong sakam ka, pero ganito kalala. Sumimangot si Parkan. Ano ang sinabi mo? Ang matalim na talam sa kanyang kamay ay nababalutan ng sariwang dugo ng lahat ng kanyang mga kasama. Mga hanggal, binabalak akong linlangan ni Kin, di ba? Inanunsyo ng system na nakakuha siya ng 62 piraso ng Golden Sun Fruit. Sa isang nakatagong sulok, tahimik na nasaksihan ni Hijing ang buong madugong eksena. Nanginginig, bumulong siya sa kanyang sarili sa takot, kasalanan mo. Tahimik siyang nakinig habang nagpapatuloy si Park Hyun-jan, binabalik ko lang ang ninakaw mo sa akin. Sinusubukan ni Wigang na tumakbo. Tinulak niya ang kanyang sarili ng mabilis hanggat kaya niya, iniisip, ito ay isang massacre. Baliw ang rookie na iyon. Kaya, ang mga alingaw-ngaw tungkol sa mga lalaking iyon na pumapatay ng iba sa mga rifts ay totoo. Umaasa siya na hindi pa siya napansin ng pumatay. Samantala, ang mga manunood na nanunood ng kanyang live stream ay lahat ay nagtataka kung ano ang nangyari, at isa sa kanila ay sinubukan pang magpaliwanag. Tumatakbo ng walang atensyon, nadapa si Higang sa isang ruta ng puno. Kung mahuli ako, tiyak na patay ako. Kailangan kong umalis dito ng mabilis hanggat maaari. Ang pagbagsak ay nagdulot ng isang puno na tumamba pa sulong,
na nagpatakot sa kanya lalo. Nang akala niya ay tapos na siya, nahuli siya ng isang explorer. Okay ka lang ba? Tanong ng explorer, nakita si Higjing na nataranta. Hinahabol ka ba ng mga halimaw? Kinilala ni Higa ang tumulong bilang bahagi ng Explorers Alliance. Ang kanyang mga manunood ng live stream ay nagsimulang talakayin ang mga aksyon ng mga explorers. Nakita si Higang na pagod, nagmungkahi ang explorer, mukha kang naubos. Umupo at magpahinga ka muna. Naisip ni Higan sa sarili, kahit na pumatay siya ng mga kasamahan para sa pera, hindi niya maaaring tretuhin ang buong alliance bilang kaaway. Kung gusto ko pa ring magpatuloy bilang isang player sa Arcana. Pagod na pagod, sumang-ayon siya. Oo. Maraming salamat. Okay lang ako. Buhay ako. Ang mga drone na kinokontrol ng remote ay lumilipad sa itaas, nagmamasid sa lahat ng nasa paligid nila. Ginagamit ng mga reporters ang mga drone na ito upang subaybayan ang mga aktibidad sa isla. Ito ang Today Arcana na nag-uulat. Ito ang huling isla sa Yusra Archipelago. Ang Yusra Archipelago ay binubuo ng 10 isla, bawat isa ay nagtatago ng sarili nitong kayamanan. Maraming paraan upang makuha ang mga kayamanan na ito. Tinalakay ng mga reporters kung paano inaangkin ang mga kayamanan sa isla, binabanggit ang mga nagtagumpay na habulin ang mga halimaw na nagbabantay sa isla, lutisin ang mga nakatagong puzzles na nakakalat sa paligid, at higit pa. Ang Shining ay nag-angkin ng isang kayamanan, o ang Explorers Guild ay iba't ibang mga guild at alliances ang nakakuha ng mga kayamanan sa iba't ibang paraan. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.